programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hawak na ni Moira si Annalyn. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Alam na ng mga pulis kung sino ang may hawak sa mga tao sa loob ng Apex. Walang iba kundi si Moira Rotaquio. At ang munting hiling ni Moira sa mga kapulisan ay ibigay sa kanila si Annalyn, kapalit ng mga inosenteng tao na hawak nila sa loob ng Apex. Panahon na raw ni Annalyn para maging bida-bida sa lahat ng tao. Galit na galit si Lynette. Si Lynette na lang raw ang pagdiskitahan ni Moira, wag na ang anak na si Annalyn. Iyak nang iyak si Annalyn. Sumagot ang major kay Moira na hindi sila nakikipagnegosasyon sa isang terorista. At dahil hindi nga nakuha ni Moira ang gusto niya, ay 5 tao ang pinagdiskitahan ni Moira. Nagwika si Lynette na siya na lang raw ang parusahan ni Moira. Huwag na raw ang anak niya na si Annalyn at ang ibang tao. Gawin na raw ni Moira ang lahat kay Lynette para matapos na ang lahat. Ngunit nag-utos lang si Moira sa mga tauhan niya na dalhin sa ibang lugar si Lynette at RJ at dinala na ang 5 bihag na iaalay kunwari kay Annalyn. Nagpaputok ng 5 beses para palabasin na pinatay na nila lahat ng kinuha nila. Nilabas ang mga bangkay na may dugo at nang i-check ito ng mga pulis, ang lahat ng nakahiga ay nabulaga sila na mga tauhan pala ni Moira ang nakahiga. Pinagbabaril silang lahat. Nakapagtago si Doc Ray at Annalyn. Nalagasan na ang mga pulis, pati na rin ang mga tauhan ni Moira dahil sa barilan na naganap. Habang nagbabarilan ang mga pulis at tauhan ni Moira, nakakuha ng tiyempo si Annalyn na makapasok sa loob ng Apex. Hindi na namalayan ng mga pulis na tinakasan na sila ni Annalyn. Tama nga ang sinabi ni Zoe na hindi papayag si Annalyn na may ibang madamay ng dahil sa kanya. Kaya magpupumilit si Annalyn na pumasok sa loob ng Apex. Nawala ng ilaw sa loob ng Apex, kaya lahat ng tao sa loob ay nagsisigawan. May isang pasyente na nawalan ng malay at nakiusap ang nurse at doktor na tutulungan nila ang matanda na ma-check ang kalagayan. Pumayag naman ang tauhan ni Moira. Habang tinitignan nila ang paggagamot ng mga nurse at doktor sa matanda, ay nag-iisip naman si Doc Kim kung paano siya makakatakas sa mga alagad ni Moira. Nakakuha ng tiyempo si Doc Kim. Nakatakas siya at dumaan sa gilid ng lamesa. Nakita siya ng isang nurse na tumatakas, ngunit hindi na siya pinansin. Susunod sana ang isang nurse kay Doc Kim, pero hindi siya nagtagumpay. Nakita agad siya ng tauhan ni Moira habang tumatakbo palayo si Doc Kim. Nakasalubong niya si Annalyn at tinakpan niya ang bibig ni Annalyn para hindi ito sumigaw. Nagimbal naman si Annalyn kung sino ang humarang sa kanya. Natuwa si Annalyn nang makita niya si Doc Kim. Napayakap pa si Annalyn kay Doc Kim. Sinabi ni Doc Kim na hindi po pwedeng pumunta si Annalyn kay Moira. Ang gagawin na lang raw nila ni Doc Kim ay iligtas paunti-unti ang mga tao sa loob ng Apex. Inuna nila ang isang kwarto. Nakipagbardagulan si Doc Kim sa isang tauhan ni Moira at tagumpay na nailabas ang ibang mga tao. Natauhan naman ang tauhan ni Moira at nagpambuno ulit sila ni Doc Kim. Napuruhan si Doc Kim, pero sa huli ay napatumba niya rin ulit ang tauhan ni Moira. Samantala,
Napansin ng tauhan ni Moira na wala si Doc Kim sa mga hostages nila. Kaya nagpa siya ang tauhan ni Moira na hanapin si Doc Kim. Inutusan na rin ng leader ng army na dalhin na sa impyerno lahat ng bihag nila. Kaya natakot lahat ng tao sa binabalak sa kanila. Paalis na sana ulit si Annalyn at Doc Kim nang biglang may nagpaputok ng baril. Nakita sila ng leader ng army na nirentahan ni Moira. Nagimbal si Doc Kim at Annalyn. Napataas na lang ang kamay ni Doc Kim at Annalyn nang makita ang tauhan ni Moira. Nakipag-agawa ng baril at suntukan si Doc Kim sa tauhan ni Moira. Napatumba ni Doc Kim ang tauhan ni Moira kaya pinatakas na niya si Annalyn. Pagtagpo ni Annalyn ay sumunod naman si Doc Kim. Sinundan si Doc Kim ng tauhan ni Moira. Sa kasamaang palad ay nabaril si Doc Kim sa binti. Ika-ika na naglakad palayo si Doc Kim. Desidido naman ang tauhan ni Moira na mahaabutan si Doc Kim. Pinagbabaril ng tauhan ni Moira ang harang na pinagtataguan ni Doc Kim. Todo iwas naman si Doc Kim bawat putok ng baril ng tauhan ni Moira. Sa loob ng Apex, nawalan muli ng kuryente. Nagtataka si Moira kung bakit nawalan na naman ng kuryente sa Apex. Samantalang okay naman raw ang generator ng Apex. Dumating ang tauhan ni Moira at sinabi na nakataka si Annalyn at Doc Kim at ngayon raw ay nasa generator sila. Nag-utos si Moira na puntahan sina Annalyn at dalhin sa kanya. Habang nagkakagulo sa loob dahil sa pagkawala ng kuryente, patuloy pa rin hinahanap ng tauhan ni Moira si Doc Kim, pati na rin si Annalyn. Narinig ng tauhan ni Moira na nagbubulungan si Annalyn at Doc Kim. Nakita kasi ni Annalyn na nagdudugo ang binti ni Doc Kim. Pero hindi na inintindi yon ni Doc Kim. Ang importante raw sa kanya ay makaligtas at makalis silang dalawa ni Annalyn bago pa maabutan ng tauhan ni Moira. May plinano si Annalyn at Doc Kim dahil alam nila na palapit na ang tauhan ni Moira sa kanila. Sinabi ni Annalyn na magtago lang si Doc Kim at siya muna ang haharap sa tauhan ni Moira. Nagtanong ang tauhan ni Moira kay Annalyn kung nasaan na ang inchik na kasama niya. Sinabi ni Annalyn na wala na dahil tumakas na ito. Si Annalyn na lang raw ang dalhin niya dahil si Annalyn lang naman raw ang kailangan nila. Kaya sinama ng tauhan ni Moira si Annalyn papasok sa loob ng Apex. Susunod naman si Doc Kim kay Annalyn para mailigtas niya. Pero kailangan muna ni Doc Kim na gamutin ang sarili niya bago maubusan siya ng dugo. Mailigtas kaya ni Doc Kim si Annalyn? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. Got you!